Get ready! So, welcome again to another vlog. And for this vlog, tuturuan ko kayo paano mag-install ng seal bearing sa inyong mga bike hub. Sa part 1, tinuro ko sa inyo yung paglagay ng size 6,000 na seal bearing. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng 6,200 na seal bearing sa inyong bike hub. Itong tutorial na to, didepende pa rin sa bike hub na meron kayo kasi iba-iba yung bike hub pero more or less pwedeng gumana sa inyo tong DIY bike hack na to. So simulan natin. So ang gagawin natin, ito size 20 na bike to. So bali ang gagawin natin, tatanggalin natin tong bearing housing na to. Tatanggalin natin yan. Sa part 1 pinakita ko na magkakasya dito yung 6,000 na seal bearing, magkakasya dyan, kasya dyan. Pero if ever na hindi magkasya dyan yung 6,000 seal bearing, pwede nyo tanggalin yung bearing house para dun ipasok yung 6,200 seal bearing. Pero take note, depende sa bike hub nyo talaga. So pwede na, madali lang gawin to if yung bike hub nyo ay katulad nito, mataba yung dito niya, sa part niya. Madaling matanggal yung bearing house pag ganito kataba yung sa body niya. Pero pag ganito yung hub nyo, yan o, manipis. Pag ganito yung bike hub nyo, manipis lang, masyadong mahirap matanggal yung bearing house. Compare natin yung dalawa. Taan nyo naman, comparison. Itong nasa kaliwa, mahirap matanggal yung bearing house niya kaysa sa kanan. Yung sa kanan, mas madaling matanggal yung bearing house. Pag mataba yung body ng hub nyo, mas madaling matanggal yung kopa. Tinatawag nilang kopa yun, or bearing house. So ganito yan. Ito siya. Mas maraming space para matanggal. Yan, no? Mas madaling matanggal yung pupupuin mo lang dyan dito. Yan siya. Kaya mas maganda kung medyo mataba yung hub bearing nyo. Pag maliit, syempre may konti lang yung space na paggagalawan mo, so mahirap. So tatanggalin natin yung bearing house or yung kopa gamit ito. Ito, flat screw. Flat screw, martilyo lang. So dito tatanggalin natin. Pukpukin lang natin ng bahagya. Yung taas. Tapos yung baba. Taas uli. O, diba? Ganun lang siya. Ganun lang siya. So ito yung house bearing. Or kopa yata. Alam ko, kopa tawag nila dito yan. So dito nilalagay yung mga bearing, mga seal bearing yan. Yeah, house bearing. Basta tawag ko house bearing. Ito yung pinagtanggalan natin. Kita mo. Dito natin ipapasok yung 6,200 na seal bearing. So ang 6,200 na seal bearing, ang outside diameter niya ay 30 mm. So ito, sinukat ko na siya, 29 mm yung sa baba. Tingnan natin kung mapapasok natin yung 6,200. If di natin mapasok nung walang if di natin mapasok, gagawa natin ng paraan para mapasok, masuksok siya dito. Tapos ito, since na maliit lang yung body niya, mahirap siya. Hindi mo mapapakapit yung bearing house niya. Hindi siya sumasangkal. Talagang gagawa ka ng special tools dito para matanggal yung bearing house. Yan ang disadvantage pag manipis yung body ng hub nyo. Unlike dito, maramdam mo talaga yung bearing house.
na matatanggal mo talaga siya. Ramdam mo yung bearing house dito. Yun ang advantage pag medyo mataba yung hub body nyo. So, since na itong dito, yung diameter, inner diameter niya is 29 mm, and itong 6,200 seal bearing 30 mm yung outer diameter niya, hindi siya sasakto dito sa hub ko. Pero baka pwede sa ibang hub, basta yung inner diameter nito ay 30 mm din, kasyang-kasya to na walang modification. Pero since na 29 mm to inner diameter and 30 mm tong outer diameter, hindi nating bawasan. So ito, ayan, since nakaganyan siya, so babawasan natin sa taas para maging straight na siyang ganyan. Pag na straight na, pwede na natin i-insert yung seal bearing na 30 mm. So i-grind natin yung top niya. Ito, i-grind natin yung bahagya, yung top niya, hanggang sa maging straight na siya, kasi ganyan siya magiging straight. Pag nabawasan na natin yun, syempre gaganyan na siya, pwede na natin pasok tong seal bearing. Kung gagawin nyo to, check nyo muna yung inner diameter ng hub nyo. So kung 30 mm yung inner diameter ng hub nyo, okay na okay, saktong-sakto to without any modification. So pakita ko sa inyo yung diameter, inner diameter nito tsaka diameter nito gamit yung panukat. Yung inner diameter nito ay makikita nyo nasa 29 mm na yan, 29, saktong 29 mm yan. Ang diameter nito, outer diameter is 30. Yan, kita nyo kung 30, saktong 30 mm yan, 3 cm, 30 mm, diba? Yan, 30 mm siya. So lalagay na natin itong 6,200 seal bearing. So ito na siya. Oh. Pantay na siya dyan. So gagawa na lang natin ng DIY spacer tulad nung sa part 1 natin. Para sa ating DIY spacer, kailangan natin ito. Ang tawag dito grommet. Ito yung mga sa tarpaulin. Size nito sakto lang siya dito. Pero hindi mo siya may insert diretso. Tingin natin na ito. Need lang natin i-trim ito. Dapat ganyan siya. DIY spacer natin, grommet from tarpaulin. So ang gagawin natin dito ay yung normal na axle lang. Pwede naman kayo bumili na ng customized axle para sa seal bearing. Pinakita ko na rin yun sa part 1 at ito yung picture nun. Yan yung picture nun. So pwede kayong bumili nyan. Kung ayaw nyo naman bumili nyan, pwede nyo naman gamitin itong standard axle, tapos gawa na lang kayo ng DIY spacer. So pag normal axle lang gagamitin nyo, pasok nyo muna itong DIY spacer natin. Yan. At kailangan ng dalawang nut yan. Yung axle nut, dalawa.
tamang skip lang. Ano, halos wala nang play yan. Need pa natin ng isa pang nut para ilalak natin siya, para pag ginigpitan niya sa labas ng nut, hindi siya papasok ng papasok. So hold nyo lang ganyan. Yung sa labas na nut, lock nyo. Yan, okay na. So ito na siya. Diba? Smooth na siya. So yun yung part 2 techniques para mag-install ng seal bearing. So if ever na hindi kumasya sa house bearing nyo yung 6,000 seal bearing, pwede naman yun ang gawin nyo. Pwede yun ang gawin nyo sa isa. Another option para ma-install ng seal bearing. So there you have it. Gagawin nyo rin yun sa kabilang side para mag-install ng 6,200 seal bearing. So, syempre both sides yun. So, if you haven't subscribed, please do subscribe for more DIY tutorials just like this one and some gaming tutorials. So, that's all, and you stay safe. Get ready.